Kisame. Kung daw nagkakamali ang tawag i-comparing Regs Vlog Builders. Magkaroon ng idea regarding sa builders o paggagawa ng bahay. Marami po kayo matututunan sa kanyang regarding sa paggawa ng bahay. Yan, nakalawit yung kanyang wire. At dahil nakalimutan ni ma'am yung kanyang password man to, hindi naman nabubura po dito yung mga footage. Ito na rin sa kasi po yung indoor nila isa wala pong seal papasokin ng tubig. Yung mga original po kasi na CCTV mga ka-teamworks, gawa ng yung original po na camera, isa may mga gasket na igit, naka-rubber gasket po siya, so hindi po siya papasal indoor at saka outdoor. Itsura lang po yung mga peking camera, yan yung indoor lang. Yung eyeball nyo o yung mga indoor nyo is hindi pwede sa labas. Bagong detalye at bagong teknika. Maraming sinasabit nila na eyeball na kadalasan na kinakabit na maayos. Ayan, inayos na na i-ayos na kung yung nasa loob ng bahay, nasa gate po yan, nakapost na nakakabit. Ito na yung outcome ng ating ginawa. Kompleto na. So, may 2021. So, hindi ka na nakakamali. So, siyempre, trabaho ko na sa panginalan. So, makikita ko sana. Lahat ng kanyang camera, wala pong bumalya. Benta natin ang bagong mga BNC cam for the day. Yan, at abangan niyo po yung susunod namin project sa aming mga video pa na i-upload yan, lalo sa mga beginners. Yo, what's up mga ka-teamworks? Good morning. Ayan, ito na naman po matagpalang araw, ngayong araw ng Sabado. Yan, ang schedule po namin ngayon is Pundakit. Yan, for today's video, re-reinstall. Magre-reinstall po tayo ng 3 camera. At the same time, magda-diagnose tayo ng isang camera na lang hindi daw nagana. Itong kliyente natin na to is kliyente na namin since 2021. Yan, year 2021 po namin nung in-install yung CCTV nila. So yung bahay po kasi nila mga ka-teamworks is ni-renovate. Nagpa-ceiling, so pinatanggal po nila yung mga camera, pinabunot. So syempre, dahil po kagustuhan nila na maayos yung pagkakabit uli, at tinawag po uli kami para, although na pag-usapan naman na yun na year ago, na kami pa rin po yung magkakabit ng camera nila kapag nire-install. At the same time, hindi po natin alam o hindi po nila din alam kung may nagalaw po yung mga naggagawa ng kanilang kisame, kung may nagalaw dun sa wire. Kasi yung isa po nilang malayong camera na nando dun sa gate nila, mamaya papakita ko sa inyo yan mga ka-teamworks, isa hindi po nagana. So yan po yung isang idadiagnosis at i-repair natin ngayong araw po ng Sabado. Yan, sa mga hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Paki-click na rin po yung notification bell sa baba para lagi kayong updated sa mga videos pa na aming i-share sa inyo araw-araw. Siyempre, disclaimer din po uli, ito pong sinashare naming video mga ka-teamworks is para sa mga beginner at gustong matuto regarding sa mga CCTV. Doon sa mga professional kasi o marunong na sa CCTV is alam na po nila kung ano yung ginagawa namin at madali na lang po para sa kanila yan. Yan po. Baka po kasi ma-misinterpret ng ibang ating viewers. Kapag ikaw ay marunong na at magaling na, syempre ito pong video to is para sa mga beginner lang po at mga gustong matuto. Dahil po itong ginagawa pa namin sa level ng aming trabaho sa araw-araw is mga basic installation o basic repair lang po. Kumbaga tutorial dun sa mga step by steps sa mga beginner. Dun kasi sa mga marurunong na is alam na po nila to at basic na sa kanila to. At the same time, syempre, unang-una po, kung ano po yung amin nalalaman base sa aming knowledge kung paano po kami magtrabaho at paano kami gumawa ng isang CCTV unit, isa yun lang po yung aming isineshare.
Siyempre, kanya-kanya po tayo ng techniques, kanya-kanya po tayo ng idea, at meron din po kaming alam na hindi po alam ng professional, at meron naman din pong alam yung professional, na siyempre, hindi pa namin alam. May kanya-kanya po tayo, kaya kung ano po yung amin nilalabas sa video, yun lang po yung aming ginagawa sa araw-araw, kung ano po, paano kami magtrabaho. Paminsan-minsan nga po, wala na kaming plano, hindi na po kami gumagawa ng planning sa pagre-repair. Nag-o-on the spot kami, o OTS kung tawagin. Kung ano po yung makikita namin diagnose o problema ng isang system, yun lang po yung ating nire-resolbahan. Yung mga Demarks, keep on watching lang. Mamaya, pakikita ko sa inyo yung buong area. Pero, tapusin nyo po yung aming video ngayon. Maraming salamat. God bless. Yon, welcome back mga ka-Demarks. Yan, nandito na po kami sa ating service. At papunta na kami dyan sa San Narciso, Zambales. Yan. Pundakit po kami, yung tamang barangay po nun, isa Pundakit. Yan, napakagandang lugar po niya mga ka-Demarks, lalo na ngayong summer. Yung Pundakit po kasi mga beach resorts po yan dyan sa Zambales, yan yung Pundakit yan. Siyempre kasama natin ngayon si Eman Espirito, si Deng Goles, yan yung ating kasama ngayon. Good morning. Trabaho muna tayo for today's video. Pakikita namin sa inyo kung ano yung trabaho namin araw-araw yan. Maraming salamat uli sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng aming video. Keep on watching. Subscribe po. Yon mga ka-Teamworks, nandito na tayo sa ating customer, sa ating kliyente sa San Antonio, Pundakit. Yan, din sila ma'am. Yan yung kanilang bahay. Yan, ayos na. Maganda-ganda na. Piti ng kanilang area dito. Maganda na. Yan, kausapin na natin si ma'am kung ano nangyari. Tapos proceed na tayo. Yan, pakita ko sa inyo yung video. Yan mga ka-Teamworks, nandito na tayo sa area na madam. Ayan, at kapag-usap na, ituro muna kayo mga ka-Teamworks. Ayan mga ka-Teamworks, pagkagaling ko sa loob, si Eman nandito na kaagad sa taas ng bintana. At tinitira niya na kaagad yung abang na kable. Ito yung isang kable. Dati kasi mga ka-Teamworks, yung kisame dyan is Hardiplex. Hardiplex, tapos yung kanilang ito is hanggang dito lang yung semento. Hardiplex din to. So pina-renovate ni ma'am. Ang lupit ng kanila, ang tawag dito kung daw nung kami, sabi ni ma'am naka-fiber daw. Ayan, nakita niyo yung kanilang plastering, isa naka-fiber. Tapos yung kanilang kisame, kung daw nagkakamali ang tawag dito is ano ba tawag dito sa kisame na to? Plastic siya. PVC panel. Yan, mga ka-Teamworks, yan, shoutout kay kumparing Regs Vlog Builders. Yan, sa kanya ko natutunan yan. Yan, ang pangalan po niyan mga ka-Teamworks is PVC panel. Yan, sa mga gustong magkaroon ng idea regarding sa builders o paggagawa ng bahay, mga parts ng bahay, yan, panoorin niyo po yung channel ni Boss Regs Vlog Builders. Yan, search lang po sa YouTube channel niya yung Regs Vlog Builders. Yan, marami po kayong matututunan sa kanyang mga vlog. Dahil ang binablog po niya mga ka-Teamworks is paggagawa ng bahay at makakakuha kayo ng mga ideas regarding sa paggawa ng bahay. Yan, si Deng, si Eman. PVC panel, dati Gibson lang din yan o Hardiplex yata nung araw, tapos bukbukin pa kasi luma na po ito nung nabili nila. Yan po, yung isa nating camera mga ka-Teamworks, isa ito. Yan, nakalawit yung kanyang wire. Yan, maganda yung lokasyon dito ni ma'am. Yan, lalaki ng Belgian ni ma'am, nakakulong. Meron siya ditong mini kubo, napaka-presko mga ka-Teamworks, sarap. Masarap talaga pag marami kang pera. Magagawa mo lahat yung kamaya. Meron sila ditong tambayan, kubo, presko. Ang laki pa nung runway nila rito. Yan, ito yung kanilang ikot ko naman kayo sa likod. Ayan, higa-higa dito. Yan, sa likod. Yan, ito yung likod nila, mahaba-haba rin yung way. Yan, meron silang dirty kitchen doon. Doon yung dirty kitchen nila. Tapos pintuan din, papunta ng master's bedroom. Yan, tapos yung kanilang harap, napakalawak. Ayan, napakalawak ng kanilang lupain. Ayan. Napakalawak. Napakalawak. Ayan, si Den.
Yan mga teamworks, doon naman sa pangalawang camera si Eman mag-kikrimp. So ito kasi yung mga dulo nito ng iniyong mga kanilang ilabang. Dati na kasi may camera yan mga teamworks. Ngayon nung tinanggal ng mga gagawa ng bahay, syempre pinapalitan natin ng dulo ulit para bago ulit yung mga BNC connector, yung bayonet nil concealment at saka yung direct current na DC connector, pinapalitan natin ng bago yan. Ngayon si paring Emil kasi din nandito na sa pangalawang camera. Ayan, ito naman yung i-reclaim ulit na dulo para fresh uli yung takbo ng ating camera. Yung pangatlong camera nila nandito sa likod eh. Tapos yung isa na idadiagnose natin mga ka-teamworks, yun nasa labas sila doon sa may poste, malayo-layo. Yun ang ite-check natin kung ano yung naging sira. Mamaya ipakikita ko rin sa inyo kung paano namin i-diagnose yung camera doon. Ayan. Humihinga pa. Baka hindi na nahinga. Wala kakita. Yan mga ka-teamworks, tapos na si paring Emil sa connector. Yung BNC at saka DC, pinapalitan natin ng bago yan. Hindi natin ikakabit yung dati kasi hindi natin alam kung nadumihan na yun, nalagyan ng semento. Ito yung luma oh. Ano na siya? Bali-balo. Expired na bulok. At saka madumi na. So kailangan natin palitan ng bago para fresh uli yung ating mga connectors. Para pag binalik yung camera dyan, maayos pa rin yung takbo ng ng mga Yung buga. ng data at saka ng power. Yan, si Deng naman ang magkakabit ng mga camera. Yan yung trabaho nila yan. Yan, nagpakalbo. Samang tao. Yung isa sa likod, doon naman tayo mamaya. Pagkatapos dito, kakabit lang natin itong dalawang camera. Tapos tingnan natin yung sa likod. Laki ng bahay nila ma'am dito. Fish yan, meron silang alagang dalawang Belgian, nakakatakot. Ganda rin ang kulungan nila. May dalawa silang Belgian. Tapos meron sila ditong coffee table. Yan, ito yung kanilang coffee area, coffee table. At the same time, may pahingahan sila na kubo na dito na binuo. Yan, dito na binuo yan. Ganda. Nung 2021, mga ka-teamworks, ano dito na yan. Ito yung una bago na reno dito. Napakaganda nung ambience dito kasi malamig. Yun. Ito yung camera. Bullet to bullet. Bullet. Ano yung bullet? Yan. Napaka hangin, ang lamig. Yan oh, presko. Kasi presko dito mga ka-teamworks, gawa ng yung area dito. Papunta na po ng mga beach resort yan. Pag dumiretso po kayo diyan sa Pundakit area na po 'to eh. Pag dumiretso pa po kayo doon sa papunta doon, marami na. Doon sa dinaan natin kanina, sa Bungad may mga resorts na rin doon. Pero pag dinire-diretso pa natin yan doon sa looban, mas marami pong resorts doon. Doon na po yung open sea. Napakasarap po maligo ng dagat doon. Gawa ng maganda yung tubig, malinaw. At yung malinis dahil talagang beach resort po yung ditong area yan sa summer. Ngayon pa lang kanina sa pagbiyahe namin may mga nakakasabay na kami na nag-outing. Hindi ko lang alam kung mga taga rito rin sa Zambales o mga taga ibang lugar kasi mostly ang naliligo po rito sa area na to by book o booking, binubook po mula yung mga taga Manila, taga Baguio, kung taga isang lugar, nakabook sila, pupunta sila dito sa mga resorts na nakausap nila. Tapos mag-ano sila dyan na ilang araw na bakasyon. Kasi ngayon, lalo na ngayon, summer na ho, na mapupuno na yan, napakadami ng nag-outing. At masarap po maligo ng dagat ngayong summer. Yan, ewan ko lang kami sa team ng Teamwork kung kailan kami
makakapag-outing. Sana mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-outing para at least makapag-bonding, chill out tabing dagat at makapag-vlog din. Sinama yung ano. Makapag-vlog sa tabing dagat para makita natin talaga yung mga ambience nung summer na tinatawag dito sa aming lungsod, sa aming lugar, sa Subic, Zambales. At makita ng maraming ating mga viewers kung ano ang ganda ng Zambales. Yan, pakikita natin kung ano yung ganda na meron ng Zambales. Yan, si Ding nagkakabit na ng camera. Ini-install na po niya yung camera dito na nakatutok dito sa area na to. Naman tayo rito mga ka-teamworks at naikabit na natin yung kanilang camera dito doon. So si Ding ikakabit na yung camera dito sa area na to. Yan yung lokasyon. Pakita ko sa inyo mga ka-teamworks. Yan yun yung camera nakakabit na. Ang tutok niya dito sa coffee table nila at saka dito sa kubo. Ayun, nadagdagan na pala yung ano nila ma'am. Nakuha na rin nila yung kabilang bakod doon. Napakaganda. Sobrang lawak pala nung kanilang lupain. Garden, no? Garden, ano doon yung parang may kubo-kubo rin sila doon na stay in ng kanilang mga empleyado. Ayun, nando doon sa mamaya, tatry natin kung makakapunta tayo doon. May mga manok o parang mini farm. May mga manok din silang alaga doon. Napakaganda. Napakaganda talaga pag may pambili ka ng ganito. Napakalaki ng kanilang bahay. Yung iba nilang gamit, andi dito po. Yung sa water heater nila, ayun pa. Hindi pa na ikakabit. Ito, ano ba to? Hindi, range hood. Yung range hood ng ano nila, dito pa. Yung sa kusina, sa kitchen. Range hood. Yan ba yan, kinakabit na ni Deng yung camera dito. Ayan. Pagkatapos niyan, i-reset din natin. Pakikita ko sa inyo mga ka-teamworks kasi gawa ng yung may-ari. Isa nakalimutan na yung ano, password. So kailangan natin i-reset yung kanyang DVR recorder. Yan, nandito lang naman yung monitoring niya, yun sa master's bedroom. Naka-off naman yung ating system ngayon. Iayusin pa natin yan. Unahin lang natin itong mga dinadayag, kinakabit na camera. Tapos yung isang idadayag sa ating doon. Bago doon tayo dadako sa monitoring area. Kung paano natin ayusin natin yun. Dadako, hindi dadako. My God, I hate Hello drugs. guys. Welcome to my vlog. Nag-vlog ka na rin? Vlog ka tag. Laki rin ang ginanda ng bahay ni Ma'am nung nirenovate. Dati biyak-biyak pa Mahal eh. to. Oh, PVC panel. Kasi hindi nabulok yan eh. Tsaka kinaganda niyan ano. Hindi na pinipinturahan yan na yan. Hindi nabulok. Ano yan eh? Plastic kasi yan. Dahil dito, yung pader niya, di ba dati ano yan? Parang mga pitbahay ko, hindi nabulok. Kung maalala mo yung pader niya, kalahati lang yung semento, tapos sa taas, Gibson, tapos puro biyak-biyak. Ngayon, ganda na, ano tawag dyan, naka-fiber pa. Pang ibang bansang, ano, yung mga bahay sa ibang bansa, Ipasok mo ulit dito. yung mga ginagawang bahay sa ibang bansa, ganito po yan. Ngayon, kung paano ginawa yan, kung mapapansin nyo, makikita nyo mga ka-teamworks, meron siyang parang gasa. Sabi ni Ma'am kanina, tawag dito naka-fiber. Naka-fiber siya. Yan Oh! semento naman siya pero kita niyo yung ano buhay niya. mo. Fiber siya. Ayaw Ganda mo ng ano. Style ibang bansa kung paano ginagawa yung bahay sa ibang bansa, ganun po yung ginawa dito. Gawa nung yung mister po ni Madam, si Sir, isa foreigner din po yun, ibang lahi. Kaya po siguro yung kanilang sa lugar nila kung ano yung klase ng paggawa ng bahay, yun po yung inadapt dito. Ayan, ultimo po yung poste. Ganun po yung pagkakagawa. Ayan. Hindi ko lang po alam mga ka-teamers kung ano yung tamang tawag dito ha. Siguro si Boss Reggie, yan, si paring Reggie. Alam niya yung mga tawag dito sa gantong finishing o plastering. Sabi ni Ma'am kasi kanina naka-fiber daw eh. Fiber. Yan. Yan, papunta na tayo dun sa May dobi rin. pangatlong camera nila Ma'am kung nasaan nakalagay. Meron mo, may nakulang natin. Ding yung ano baka tamaming dulo ah. So tayo dun sa pangatlong camera na kanilang tinanggal. Ibabalik natin. Lawak. Kaya dito dirty kitchen. Yan yung dirty kitchen nila. Hindi dito. Bakit po tayo magda-dirty yung kitchen? Madumi daw.
Yan, ayun, yun pala. Balitan yung inikutan ah. Hindi, may double yun eh. Yan. Yan, ito yung loob nila ma'am. Under renovation pa rin yung kanyang kitchen. So dito tayo mag-aabang ng ano. Mag-aabang tayo dito ng HDMI cable papunta ng monitoring ni ma'am. Kasi lang aaralin pa natin kung paano natin mapapadaan. Gawa ng maganda yung pagkakagawa ng bahay mga ka-teamworks. Eh yung kisame dito, wala po siyang kisame para padaanin sa kisame. Wala siyang kisame rito. So hahanap tayo ng tamang daanan para mailatag yung HDMI para doon sa pangalawa niyang monitoring kasi balak niyang mag-dual monitor. Yan. Yan dito at i-recrimp ulit ni parang Emil yung DC at saka BNC connector. Yan. Maalala ko lang mga ka-teamworks yung kinabit namin yung mga camera dito way back 2021. Hindi pa yata kanila to. Sa amin pa yan. Ngayon naibenta na namin sa kanila. Kaya hindi na amin sa kanila na. Ay, napakaganda, napakalawak na ng kanilang lupain. Ayun, ang ganda. Ang ganda yata yung kanila yun. Lawak eh. So, yan. Napakaganda. Mamaya, try kong iikot yun. Lahat na nakikita nyo yan. Hindi sa amin yan. Kanila yan. Kanila yan. Hindi atin yun. Nakikita na lang kami. Napakalawak mga katimok eh. Ang lawak ng kanilang tawagin mini farm. Yan. O farm na talaga dahil napakalawak eh. Oh. May mga manok. May palaruan doon, yung may parang ano, tungtungan. Yan, napakaganda. Yan mga remarks at nililinis na po ni Maring Eman yung centralized power supply rito para at least maganda yung supply ng kanyang ano, camera. Tapos dito, yan, para ano, tapos na tayo dun sa tatlong camera eh. Papaganayin muna natin para makita natin kung anong problema nung pang-apat na camera dun sa may gate. Yan, nililinis lang na kaunti rito yung power, yung pinagdala ng power. Kasi na, dati mga ka-teamworks nung in-install namin yan, nasa labas eh. Nagpa-renovate kasi si ma'am, na i-build in dun sa loob ng, yan, ng, tawag dito, pader. Siyempre binunot po ito, so kailangan natin ayusin para walang corrosion at walang maging problema. Yan, ito nasa loob na po yung ano, nasa loob na po yung kable ng pader. Yan. Tapos papunta na siya ng power supply at papunta na ng DVR recorder. Kaya medyo maganda-ganda na yung kanyang itsura. So ay kailangan lang ayusin kasi siyempre hindi naman po mga CCTV installer yung bumunot niya noon at nagbalik. So nung nakita namin kasi medyo magkakadikit yung wire. Buti hindi natin napapower kasi kung napapower natin, putukan po yan. Parang pansit eh. Yan, kaya inaayos po ni Emil habang pinanonood ni Ding. Yan. Yan. Panood ka ng ano, work of love. No? Very supportive. Yan. Pulingin na nila. Yan, update ko kayo maya-maya mga katimors pagkatapos namin yan. At medyo mahaba pa ang aming gagawin dito. Tulog muna kayo. Mga ka-teamworks at dahil nakalimutan ni ma'am yung kanyang password, tuturuan ko kayo paano mag-reset nito. Yan. Pag walang reset button, dito po tayo sa mainboard. Ayan, kung nakikita po, yan po yung J1. Balikan rin natin. Yan, ito pong J1. Ito, yan. Yan po yung ating i-jumper para ma-reset yung kanyang DVR recorder sa setup. Setup settings lang naman to. Hindi naman nabubura po dito yung mga footage. Ito lang ay sa program para ma-reset mo yung password. Kaya walang dapat ipangamba sa pagre-reset. Parang hindi naman siya computer o cellphone. Kapag nireset mo, pinormat mo, isa burado lahat ng yung files. Yan ito ay password lang. Setting, setup. Kung para ka lang namili ng bago pagka na-reset to. I-set up natin uli kung paano natin siya sinet-up nung unang-una. Yan, ito po yung kanyang DVR ni ma'am. Ito yung recorder. Ako na. Yan. In-on pa lang natin para tingnan naman natin kung nagbubot. Yan, nagbubot pa naman siya. Yan. So, mamaya i-jumper natin yung J1 na yun. Yan, tabi ng ilaw. Yan, tabi ng ilaw yung J1. I-reset po natin siya para mabago natin yung test. Yung kanyang setup. Pang-set natin mga ka-teamworks, gamit natin siyempre itong twist tie, ang mahiwagan nating twist tie. Kailangan natin ito para may jumper yan.
Pagdidikitin lang po natin yan. Yan, bumukas na po. Yan, ngayon i-reset natin. Pakikita ko sa inyo paano mag-reset. Yan, titigan nyo maigi. Walang kukurap dahil magic to. Yan, wala akong polo, wala akong ano. Makikita nyo, walang daya. Yan, itong J1. Iba-iba po ito ng version mga kakatimers ha. Kapag ganito kasi J1 to yung Cooper type. J1 po yung nakalagay. Kasi may J108, may J104. Yan, nakikita nyo po mga katimers yung dalawang butas na to. Yan, ito. I-jumper natin to. Papasok natin yung twist tie dun sa butas. Yan po yung kanyang secret reset button. Yan, pag na-jumper na yan, ito lang mong galawin, yan, power mo. Yan, power natin yan. Yan, nakita nyo umilaw pero wala pa pong boot up dito. Hindi po magbo-boot up yan. Hintay lang po kayo ng mga 5 seconds. Tutunog po yan. Meanwhile, Ayaw. Tingnan natin kung nag-reset na. Hintayin natin mag-boot. Kung magalawin, kaya mo na siya mag-boot. Ayan, nag-boot na siya. Tingnan natin kung magre-reset. Ano yun? Ha? Ano? Maingay na yun. aircon. Wala, inikot-ikot mo eh. Sasaksakan. Huwag mo nang ikutin at nag-boot pa yan. Nag-reset ako eh. Parang cornet. Buhangin yun. Kasi ang daming buhangin nung ano niya, DVR niya nung nag-isama rito. Yan, hintay natin mag-boot. Yan, after ng 5 seconds, na binunot natin to mga ka-teamworks, automatic po. Yung iba kasi tumutunog pag may beeper. Ito po hindi tumunog eh. Dapat na matutunog siya. So, tingnan natin kung nag-reset. Kung tumalab yung ating mahiwagang twist tie. Naku. Ayun. Yan o, lumabas na ho yung kanyang selector. Ibig sabihin na nag-reset na ho siya. Yan, isa-set up na po ni Emilian. Ayun, epektibo, nag-reset siya. Goods. Yan, keep on watching lang. Ibang. Yan, dinadiagnose ni Deng yung camera dito at wala dun sa visual ng ating monitoring. Tingnan natin kung baka hindi nakakabit yung kanyang connector. Dandan lang ipit. Yan, atakin lang natin yung wire na yan para malaman natin kung naka-connect. Yan, may kaunti akong review para sa ating mga viewers at saka dun sa ating mga kliyente o magiging kliyente pa lang. Yan, meron ako kaunting review sa inyo regarding sa mga legitimate na CCTV camera. Nabubukas ba to? Ay, hindi. Yan, legitimate camera. Pakikita ko lang sa inyo yung ano, yung camera nila, ma'am. Itong ating trivia o review regarding sa indoor or outdoor camera. Yan, ulitin po natin. Yung review po natin ngayon isa regarding sa indoor, outdoor. Yung siya tinatawag na indoor at bullet na outdoor. Kasi daw yung bullet is panlabas at yung indoor ay hindi daw pwedeng ipanglabas. Ito po yung malaking sample mga ka-teamworks. Yan, luman-luman na kung nakikita nyo. Yan po is eyeball indoor camera. Pero year 2021 pa po namin yung kinabit. Hanggang ngayon gumagana pa rin. Good condition, running condition. Plastic casing po yung labas niya kasi full color po yan. Yan, crystal plastic po yung kanyang housing. Kita niya po naninilaw na halos yung kanyang box. Pero hanggang ngayon gumagana pa rin yung camera niya. Yan po yung isa sa mga patunay
na yung eyeball na indoor na tinatawag sa mga legitimate na camera, kapag original po yung gamit yung camera, wala pong indoor-outdoor. Itsura lang po yung indoor at saka outdoor. Meron pong indoor at saka outdoor na tinatawag, pero sa itsura po yun ang ibig sabihin. Pero yung tinatawag na pagka yung indoor is panloob lang at hindi siya pwede panglabas, mali po yun. Ayan po, kapag original ang gamit nyo, pwede po siya panlabas at hindi nasisira. Kasi yung mga local, mga peking camera, yun po yung may mga tinatawag na indoor-outdoor. Kasi po yung indoor nila, wala pong seal. Yung wala silang mga gasket. So kapag nabasa ng ulan, yung camera, masisira kasi papasukin ng tubig. Yung mga original po kasi na CCTV, mga ka-teamworks, kapag galing sa mga provider na legitimate, kahit na eyeball yun nasa labas, may gasket po yan, hindi napapasok ng tubig. Kaya matibay siya. Isipin nyo, 2021 pa po namin kinabit yan. 2023 na ngayon, 2 years, magki 3 years na siya. Hanggang ngayon, good running condition yung camera na yan. So yun yung kaunti nating trivia or info regarding sa ating tinatawag na indoor-outdoor camera. Yan, ulitin ko mga ka-teamworks, nakita nyo po yung camera na yan, gumagana po yan. Kapag kasi sa mga peke o local na camera, ang eyeball po nila na indoor is hindi po pwedeng panglabas talaga. Gawa ng wala pong gasket. Yung syempre at mura nga lang, wala siyang gasket, papasukin ng tubig. Pero kapag yung legitimate na camera ang ginamit nyo at original, galing sa mga provider, kahit po gamitin nyo yung eyeball sa labas, po pwede at gagana po siya. Gawa ng yung original po na camera, may mga gasket po yan kahit na po indoor siya. Yung pinaka mga wire niya is naka-concealed maigi, naka-rubber gasket po siya, so hindi po siya papasukin ng tubig o alikabok. Kaya outdoor o indoor mo siya gamitin po, pwede po. Sa original, indoor at saka outdoor, itsura lang po yung pinagkaiba, pero pwede mo siya gamitin parehas sa labas. Sa mga local brand o mga peking camera, yan yung indoor lang, yung outdoor sa mga local brand. Kaya kapag yung eyeball nyo o yung mga indoor nyo is hindi pwede sa labas, possible peke po yung ibinebenta sa inyo. Yun pa yung unti nating info, detalye regarding sa ating mga cameras. Yan mga ka-teamworks, sana may napulot na naman kayong panibagong detalye at bagong teknik. Yan, maraming salamat. Tuloy tayo sa trabaho. Yan mga ka-teamworks, ito yung kanina na ating review. Yung nasa gate nila na eyeball, na kadalasan na sinasabi ng iba, kapag eyeball indoor, hindi daw pwede pang labas. So, ayan ho, kitang-kita ho na linaw-linaw, walang kakurap-kurap, gumagana. Isa, ginagawa pa po ni Deng, ginakabit niya ng maayos, ayan ho. Inaayos niya po yan yung sa kitchen. Inaayos din po kasi natin yan, gawa nung yung cable niya na hindi po naiayos nung dating gumagawa. Ayan ho, linaw-linaw nung eyeball ni ma'am, nasa labas po yan. Hindi po yan nasa loob ng bahay, nasa gate po yan, nasa poste nakakabit. Walang kakurap-kurap, ang linaw-linaw. Yan po yung isa sa mga patunay na yung eyeball, hindi lang po siya pang loob, pwede po siya pang labas. Yan po yung unting knowledge at details. Keep on watching mga ka-teamworks. Checkin naman natin at si paring Emil tsaka si Deng is nandito sa likod. Yan, tinecheck natin yung yung camera dito kung anong nangyari. Ayan, nire-repair na ni Deng. Ano yan? Ayoko yan. Cranberry. Ano yan? Cranberry. Ito ba yan? Yung puno na yan. Sarap yan. Yan, nire-repair pa natin yung isang camera dito. Gawa ng lahat, karamihan po nung ibang camera na dalawa yata, 3 camera nila tinamaan nung nagre-repair pa ng kisame tsaka bubong. At yun, inaayos natin para mapanatili ang kanilang stable na buhay ng mga camera. Tama rin yan at para tumagal pa yung camera niya. At least ngayon pa lang na-diagnose natin. Isipin nyo, from 2021, 2023 na ngayon, 2 years na ho. So madadagdagan pa po yung tagal nung nung camera nila ma'am. Buhay ng camera nila. Kaya malaking bagay din yung may preventive maintenance. Pinacheck po sa mga legitimate na installer para malaman at mapanatili yung kanilang tagal ng camera. Kasi kung ipapatingin lang po sa mga sa mga hindi naman ganong alam yung pagka-diagnose, ang iba kasi palitin na to, ganon, na madodoble po kasi yung gastos. Hindi kagaya nito
Tinitingnan natin kung magagawa natin ng paraan para at least makalis ng gastos kila ma'am. Ayan, at ginagawa na ng paraan ng Teamworks para maayos at tumagal pa, humaba pa at malis gastos sila ma'am. Ayan. Yan tignan natin yung kanilang farm. Yan, karating lang din ni sir, yung sasakyan ni sir, hindi dyan. Ito na, next project po natin to someday, itong area na to, kapag ka-budget na sila ma'am. Unti-unti lang kasi sobrang lawak din po nung area na yan, sobrang lawak, kaya malaking gastos po yan kapag kagad. Medyo nag-iipon pa po sila para kapag pinagawa yan, okay na. At saka yung mga ikakabit po kasi natin camera dyan, isa yung mga high-end, yung mga full color na may LED light. Hindi po pwede yung mga standard lang na mga ganyan, pambahay lang po kasi yan eh. So kapag kagantong malalawak na, ang kailangan niyan is high-end na camera para yung lente is auto-focusing. Hindi siya pambahay. Kumbaga lahat ng area, kaliwat kanan, kahit may gumagalaw is nababantayan niya. Yan, kung di ako nagkakamali, mga nasa 1 hectare yata to. 1 hectare yung ano. Kung di ako nagkakamali Yun. Yan po mga Teamworks, update ko kayo mamaya kapag natapos na po kami dito sa aming ginagawa. Yan. Yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagre-recrimp at pagre-repair ng camera dito sa Dirty Kitchen. Dito yan tutok dyan sa kanilang dito daanan. Yan. Ni-repair maigi ni Ding para at least tumagal pa yung camera dito. Isa sa mga natin to kinabitan na patunay na taon bago magka-problema. Actually, hindi naman to nagka-problema. Isipin nyo, from 2021 hindi naman siya nagka-problema. So kinailangan lang talaga ibalik ng team gawa nung nagpa-renovate kasi sila ma'am nung ng kanilang kisame tsaka bubong pader, nagpa-semento yan, ni-renovate po kasi. So siyempre tinanggal ho nung mga gumagawa kasi tatamaan. Yun, ibinalik ho natin, pero wala po siyang system problem. Nagkaroon lang ng problema gawa nung pagkakatanggal ng mga gumagawa ng bubong. Yung mga connectors hindi ho nila na ibalik ng maayos. Yung iba nagkakabunot-bunot yung wire, kaya nagkasanhi ng dikit-dikit. Kapag nagdikit po kasi yung negative positive, puputok po sa ating centralize. Yun yung nangyari. Kaya iniisa-isa ho natin tingnan at palitan ng mga connector para at least sure na walang corrosion at walang magdidikit na wire, para bumalik sa dating kanyang visual at mapanatili yung tibay. Kasi kung may problema yan yung magkakaroon ng sakit at dadami, hawa-hawa, yun yung nagsisimula yung problema ng inyong security system kapag napapabayaan na ganun yung nangyayari. Yan, at ikakabit na ni Ding yung camera. Okay na yung connector natin. I-check natin doon kung okay na yung viewing. Yan. Ano problema mo dyan? Filter daw. Yun mga ka-Teamworks, ito na yung outcome ng ating ginawa. Kompleto na uli yung camera ni Madam. Yan from 2021, kung hindi pa ako nagkakamali, hanggang 2023, yan pa rin po yung kanyang mga visual. So, siyempre, preventive maintenance lang po ang kailangan para mapanatili yung kanyang linaw. At saka, siyempre, yung cushion, yung makikita mo parang grounded, hindi ho maganda yon kasi lahat yan masisira. So, yan. Yung nice natin, nag-stable na. Wala na siyang pitik-pitik. At yun, ino-observe natin kung may mga pipitik-pitik para ma-check pa. Pero sa tingin ko, wala naman na. At stable na lahat ng kanyang takbo. Yan, nandilinaw pa ng camera ni ma'am. Biruin mo yun, 2 years na. Yan yung outcome ng ating trabaho ngayong araw. At tapos na kami dito. Job well done. Yan mga ka-Teamworks, ikot muna tayo dito sa kanilang farm nila Madam. At puntahan natin yung trampoline ba yung tawag doon? Trampoline. Wala, makadaan, sinarahan tayo. Joke lang. Magkatatalon-talon muna kami, ma'am. Open sesame. Yan, bibisitahin natin yung farm ni Madam. Nandiyan ba yung bed dyan eh? Nandito pa? Hindi ka?
Nandiyan din yung bell dyan. Yan, nakita nyo mga ka-teamworks. Sarap ng mga manok, ang tataba. Napakalawak ng farm nila madam. Oh, napaka Yung 45 days. lawak. Mayroon silang kubo dyan. Wait, corn? Yan. At may duyan-duyan dito. Napaka-presko. Yun, 2 kubo. Yung meron sila doon. Punta tayo dito sa trampoline. Mga ka-teamworks, gagawin tong mini resort. Oh, mini resort daw. Yung madam. Pa-projectin din natin to soon. Yan oh, ito yung trampoline. Ang gabi. Talong ka na. Bakit? Higa ka ba? Talong ka na. Ang dami tayo ng ibon. Oo nga, hindi naman tanggal pa yun. Ano ba sumamba rito? Kaya talong ka. Yan. 1, 2, 3. Oh, jump, jump, Yan oh, jump, jump. yan oh. Ka-teamworks oh. Oh, Oy. oh. Parang pwede pa na mag-practice ano dito, backward eh. Oo. Oh. Yung camera ko, mga talon-talon din oh. Yung mga ka-teamworks, nagka-trampoline muna tayo rito. Oh, sama na kayo. Sama, kailan isa lang para maka-backward ka 1, 2. Oh, oo nga, nakakahingal men. Nakakahingal. Hindi ako pa pwede dyan, mahalog yung acid ko. Oing, oing. Uy, baka mabutas. Mga bata. Uy, baka mabutas. Melo. Ayun, mga bata, nagalaro. Ito, mga ka-teamworks. Tingnan niyo yung mga bata. Oh. Ayan po sila, oh. Oing, oing. Diba? Buisit kayo. Dilipat ka rito yun. Deng, ano nga magpahiga ka, Deng? Oo, nakakahingal. Nakahilo. Napagod ka, boy? Ubus energy ko. Nakakahingal mga teamworks. Sabi nga ni ma'am, 5 minutes ka lang dyan magtalon-talon dyan, mapapagod ka. Diba? Ang ganda lang, napakadami nilang Kamusta yung acid? hilo ko. Nakakahilo mga teamworks. Naalog yung acid, naalog. Oo, nakakahilo. Oo, parang tumatalon yung ano ko. Parang tumatalon pa rin yung pakiramdam ko. Pagod talaga yan. Nakita mo yung mga manok, ang dami. Ito po yung mga alaga nilang ano, mga white leghorn ba to? Yan, dami po. Kuha tayo isa. Ito yung mga manok. Ma'am, kuha kami isa manok. Kukunin naman, ganyan. Yan, layo lang po yung mga yan. Masasarap po yung ano, kakain. Pagka may ganito ka nga naman sa inyong lugar eh, napakasarap. Pag may ganito kang lote, magagawa mo gusto mo. Tahimik pa, walang chismis. May lote ka, tapos may pera ka. Bulong-bulungan ka lang dito ng mga manok. Walang chismis mo. Ito, trivia, kung sino pong nakakaalam ito. Pangalan? Bagay sa aking nalalaman nakakadagdag daw ng ano to. Secret. Kamatsili. Oo, kamatsili, masarap po yan. Nakakadagdag ng tao yan sa Pilipinas. Masarap po ito. Yan, kamatsili. Sa Pilipinas lang po meron yan. Kamusta yung trampoline mo? Hingal ako. Sakit ang tuhod ko. Ano, parang gumagano pa rin yung katawan ko sa baba ka na. Ito na nga oh. Ikaw, hiningal ka rin? Ito na. Hingal pas gutom. Tara, mga teamworks. Mananangalian muna kami. Let's go! Tara, batsi tayo. Ah, katuod para may jump. Ito ano kaya ito? Ang dami dito sa Pilipinas mga tumutubong alin kung ano-anong mga ano. Balikan nyo na lang ako bukas. Boss, una na ho kami, boss. Okay, ingat kayo. Boss, una na ho kami ah. Salamat, salamat. Okay, Balik kayo, balik kayo. okay. Tulog ka muna dyan, boss. Ah. Bye! Ingat, ingat. Kala nyo hindi nakakapagod trampoline ha? Pagod. Yan, laki ng lupa ni ma'am. Dati ito lang yan eh. Yan mga teamworks, manangalian muna tayo, tapos uwi na tayo. Balik tayo sa store. Ha? Malunggay. Ang laki ng bunga. Ito po yung tinatawag mga ka-teamworks na malunggay. Mga teamworks na po, tingnan nyo kung gaano kalaki. Masarap sa mugo yan ah. Sagana sa fertilizer yan. Sarap ng malunggay, kaso magulang na po. Magulang na. Magulang lang. Magulang na siya. May anak na yan eh, magulang na. Uy, oo kami saraan. Akala ko kasi Lalaya pa kami. Yung malunggay pa magulang na po yan. Yan. Kakain muna tayo mga ka-teamworks. Dito tayo sa Hillview, San Marcelino. Yan.
Dami yatang tao ah. Kung tayo kakain. Yo mga katimog, sa nangyari muna tayo rito. Ha? Nangyari muna dito sa bistro sa Pigview. Yan. Wala natin si Ding. Kapa. Yan, napakasarap po kumain dito sa mga bumabiyahe. Pwede po kayo mag-stop over dito para kumain dito sa Bistro, Philview. Napakaganda ho dito. Yan, kain muna tayo mga katimorgs. Kain tayo, ulam ko minudo at saka chicken nuggets. Pero hindi ko nuggets. Yan. Yan, Emil, wala pang ulam si Emil. Ano lang daw, rice lang daw. Si Deng, dinakdakan. Tissue. Kain tayo mga katimorgs, break time muna. Yon mga ka-teamworks, ayos, nakaisad ka lang ating rice ako. At okay na muna yun. At thank you Lord, hindi tayo pwedeng ma-full pack masyado ng pagkain, gawa ng acidic po tayo. Kaya yung tamang kain lang ang ating kinakain sa araw-araw. Pero pwede naman, sabi nga ni Doc Willie Ong, pwede kang kumain maya-maya every 3 hours. Pero yung kakain ka ng isang mabilisang kagad na marami, yung bodjak na tinatawag, hindi maganda para sa may mga ulcer yun at sa may mga acidic. Kailangan normalize lang yung ating pagkain sa araw-araw para mapanatili ang ating katawan na maayos at malusog. Yan, si Emil din, ubos yung pagkain kasi din. Yan. Saka nakatingin pre. Doon? Baw. Doon sa baw. Ayan, maya-maya mga ka-teamworks, at babalik tayo sa maya-maya pagkatapos po namin itong mag-lunch, babalik na po tayo sa office, sa store. Ayan, tapos na po yung duty natin for today. At nagawa natin yung ating trabaho ng maayos at maganda at satisfied naman si ma'am. Ayan, ayaw lang magpa-video ni ma'am. Yan, shoutout kay ma'am. Kung nanonood naman sa video namin ngayon, yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po lagi sa tiwala. Yan, ayaw kasi magpa-video ni ma'am eh. Yun, what's up mga ka-teamworks? Yan, at nakabalik na po kami dito sa ating store. Update dun sa ating tinarbaho ngayong araw kay ma'am sa Bondaket. Yan, okay na po yung kanyang system. Nakita niyo naman po sa ating videos. From 2021, yan, hanggang ngayon 2023. Lahat ng kanyang camera, wala pong pumalya. Lahat po, all goods, walang pinalitan. At nag-recrimp lang po tayo, syempre, para mapalitan po yung mga connector. Gawa nung nag-renovate po yung mga nagkatrabaho ron, kung hindi ho nasira yung ibang connector, madumi na. So syempre, para ma-prevent natin at mapanatili natin yung tibay excuse me, nung camera, pinalitan natin ng bagong mga BNC connector. Hindi naman po natin pinabayad sa ating kliyente yun. Binibigay na lang po natin na libre yung mga connectors na yun. Maliit na bagay na naman po yun. Syempre, ang hinahabol po natin doon mapanatili na humaba pa yung buhay ng camera at hindi magkaroon ng problema. Ayun, at nagawa ng paraan ng team ng Teamworks. Yan, at maraming salamat uli po sa panonood sa aming video. Tapusin ko muna po yung video namin for today. Yan, at abangan nyo po yung susunod namin project. At dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. At pakiclick na rin po yung notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aming mga video pa na i-upload. Yan, lalo sa mga beginners. Yan. Maraming salamat mga Teamworks. Ingat po kayo palagi. God bless.